Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 13, 2026, Lunes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 4, verses 23 to 31. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod, nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ng mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagbabasa at pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol kung sa diwa at konteksto ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, na ngayon nga sa ang pag-alis ni Kristo ng ating Panginoon ay siya namang pagsisimula ng misyon ng mga alagad. At hindi naman naging madali para sa mga alagad na ipahayag dahil patuloy pa rin naman ang mga taong sumasalungat sa kanilang ipinamamalita o ipinahayag. Ito yung mga tao, sabi nga dito, ang nagkatipon sina Herodes, Poncio Pilato, at ilang mga hintil at mga saserdote na para lang sila ay patahimikin dahil ayaw nga nilang kilalanin si Jesus bilang Mesiyas. Pero ganun pa man, natupad ang lahat ng ayon sa plano ng Diyos na si Kristo ay ipako sa krus at mamatay at muling mabuhay. Nagkaroon ng katuparan na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang kaligtasan ay matatamo. Kaya nga dito rin, isang bagay din na kailangan nating hangaan na huwag tayong matakot kung sakali na mayroong mga nagpapatahimik o nagpabawal sa atin na magsalita ng katotohanan, huwag tayong magdalawang isip pa na manindigan. Bagamat napakatinding hamon para sa isang tao na sumunod kay Kristo, pero tandaan natin lagi na mayroong tulong mula sa ating Panginoon. Naririyan ang Espiritu Santo para tayo patatagin,
maraming magpapahina ng ating kalooban. Pero yun nga po, no, malakas, dapat nating kapitan ang mga salita na binitawan ni Jesus, na hindi tayo pababayaan, at sa tulong nga ng Espiritu Santo, magagampanan natin ng may kababaang loob pero may paninindigan ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.